Itong trilyon na naubos, eto yung Blue Ribbon na sa pamumuno ni Erwin Tulfo ay pinigil. Di ba? Pinigil yung investigasyon. Hindi yung baha, hindi mapipigil yung baha ng salita lamang ni Erwin Tulfo. Kahit anong habol niya sa baha, di ba? May kweluhan niya, di ba? Walang mangyayari. Baka magiging boxing na. Grabe, hindi naman panalakot. Eto bakit daw ititigil ang flood control investigation ng Senado? Alam nyo, kaya gigil na gigil si Ramon na matanggal niya kay Marcoleta kasi papalapit na ng papalapit sa Malacanang yung trail ng anomalya yan sa flood control. Kaya nag-agawan niya na di ba? Marcoleta, una nilagay nila si Lacson. Yung hindi katanggap-tanggap si Lacson dahil kengkoy, di ba? Inagaw na ulit, nilagay si Pia, vice niya si member attack si Marcoleta. Nag-agawan na naman, nilagay si Erwin Tulfo. Okay, ngayon tatandaan nyo yung exchange ni Erwin Tulfo at saka ni Boying Remulla. Si Ombudsman Boying Remulla. At sabi nila, hindi na namin imbestigahan yung Blue Ribbon sa Senado, ikaw na lang. Kasi para hindi ma-prejudice yung investigasyon mo sa Senado. Although ang chairman ay si Erwin Tulfo, hindi ka full control dyan for the committee. Pero kahit hindi ka member, pwede kang pumunta, pwede ka magtanong. Okay, yan po ang patakaran. Ay, nandoon si Alan Peter, nandoon si Pia, nandoon si Ivy, nandoon si Robin. Nandoon yung mga oposisyon. Di ba? Hindi mo mapipigil yan. Sa ombudsman, yun lang ombudsman ng puta ng Malacanang ang mag-imbestiga. Kontrolado. Desisyon siya rin. Siyempre, kontrolado at hindi mapapublicize. Pag Blue Ribbon Committee yan, pati-televise pa yan eto, secret, parang ICC. Hanggang ngayon, hindi na alam kung ano yung findings, hindi nire-release. Yun lang naman ang dahilan dyan niloloko pa tayo Alimuhin nyo, niloloko pa nun. Hira naman kayo, pinagloloko nyo pa kami. Para ka naman kami mga bambang. Pero ang alam nyo mga kababayan, alam mo Manong Joby Ano bambang? Ito, may sasabihin ako. Pasensya na kayo, sasaktan kayo. Bambang. Nagagalit kayo. Para naman kami mga kababayan. bambang sabi. Ba't binoto niyang senador si Erwin Tulfo? Last year, Mayo ang eleksyon. Febrero, nag-file po kami yung ibang salita ng barang utak, bambat, walang laman sa General Appropriations Act ni then Speaker Martin Romualdez na sinasabi namin sangkot siya. Di ba nanonood kayo ng TV? Nakikita niyo naman sa mga pahayagan, sino bang laging kabuntot? Sinong anino ni Martin Romualdez sa mga panahon yun? Kasi Erwin Tulfo, di ba? Alam niyo ng tao ni Martin Romualdez yan. Ibinoto niyo pa sa Senado. Kaya kasalanan niya mga kasama. Kahit niya naman si Jimmy Bondo, si Richard Mata, si JB Hinlo, ang daming pwede na magbantay sa kaban ng bayan. Ang binoto nyo si Erwin Tulfo. Kasalanan niyo yan. Ngayon, isip-isipin niyo yan ngayon. Tuwing kayo ay naglalakad sa abot bewang na inaanod sa duli kung anong yaki stop kung sa loob ng bahay nyo kung naaanod yung sasakyan nyo lulubog sa flood waters. Isipin nyo yung ginawa nyo yan, nilagay nyo si Erwin Tulfo dyan sa Senado. At isipin nyo kung uulitin nyo kaya walang sisihan. Pasensya na kayo huwag kayo pinagalit sa akin, real talk lang. Binoto nyo yan binoto nyo si Bob, binoto nyo si Keko. Unless sasabihin natin na hindi elected, hindi co-elected. That's the result. Sasabihin pa, hindi naman kami for fact-finding, for legislation kami. Bakit yung Quadcom? Bakit yung Farmally ni Gordon? Bakit yung
pending legislation. Oo. Kasi baka hindi kayo kalyado. Ipatawag yung mga kalyado yung congressmen na contractors. Oo. Baka ipatawag si Speaker Martin. Ayaw nyo, di ba? Oo. Kaya ayaw nyo sa Senado. Kasi hindi makakakontra kayo dyan. Sa ombudsman, inyong ito yan. Pinraso yan ang Pangulo para maging ombudsman eh. Walang konsensya. Ano dyan? Meaning, wala silang konsensya kasi alam nilang mali pero tinatanggap pa rin nila. Kita nyo mga kababayan kung gaano kabentalo yan. Bumahana nga. Pinipigil pa rin yung flood control. Oo, di ba? Nako, kayo isip-isipan nyo sa 2028 ha. Otherwise, wala tayong sisihan ha. Kung iboboto nyo pa uli yung mga ganyang klase ha. Sarap siguro pagkain. To this honorable court to start this with a recess. Daming tao. The reason this is necessary, Your Honor, is because yesterday, when prosecution was on recess, with the permission or consent, Alas 11 lang eh. Puno na. we started to identify and cross-check the 845 acknowledgement receipts. Unfortunately, time ran out, and our assisting counsel. Oo, ibinoto nyo pa sa Senado. Very close sila, Kaya very kasalanan close. niya yung mga kasama. Ay, hindi naman si Jimmy Bondo, si Richard Mata, si JB Himno. Ang dami. Ang daming pwede na magbantay sa kaban ng bayan. Ang binoto nyo si Erwin Tulfo. Kasalanan niyo yan. Ngayon, isip-isipin niyo yan ngayon. Tuwing kayo ay naglalakad sa abot bewang na inaanod yung mga dumi na kung ano-anong yaki stop sa bahay nyo. O naaanod yung sasakyan nyo o lulubog sa flood waters. Isipin niyo yung ginawa nyo yan. Nilagay nyo si Erwin Tulfo dyan sa Senado. At isipin nyo kung uulihan na contractors. O baka ipatawag si Speaker Martin. Ayaw nyo, di ba? O kaya ayaw nyo sa Senado. Kasi hindi makakakontra kayo dyan. Sa ombudsman, inyong ito yan. Pinraso yan ang Pangulo para maging ombudsman eh. Walang konsensya. Ano dyan? Meaning, wala silang konsensya kasi alam nilang mali pero tinatanggap pa rin nila. Kita nyo mga kababayan kung gaano
gaano kabendalo yan. Bumahada nga. Tinitigil pa rin yung flood control. O, di ba? Nako, kayo, pag-isip-isipin niyo sa 2028 ha. Otherwise, wala tayong sisihan ha. Kung iboboto nyo pa uli yung mga ganyang klase, ha? Every 10 minutes, Angel saves a date night. So, what are you asking, Craig? Are we doing date night or not? No, it's just so hard to plan. That's way too expensive. Why don't we just say new hobbies? Amazon Returns isn't a hobby, Troy. Yeah, and watching how it's made videos on YouTube doesn't mean you made anything, Trey. I made memories. Why don't we just blow up date night then? Know your age membership. 2 free tickets to every age. Theaters get free pre-planned date night every month. Starting with Ring of War, the best political thriller since Oppenheimer, which wasn't that long ago. Sa ating radyo control, balita alas 7 weekend. Ilang lugar sa Metro Manila binaha dahil sa matinding pagwalang dala ng habagat. 3 bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, binabantayan. Nagay ng tubig sa Lamesa Dam dahil umabot sa kritikal. Marikina River itinaas sa unang alarma dahil sa pagtaas ng tubig kagabi. Oriental at Occidental. Anong masasabi ninyo sa ongoing na impeachment trial? So, Actually, kung susuriin natin at pinakikinggan ko yung inyong mga na matanggal sa political equation si Vice President Inday Sara, ang tingin ko kasi rito, ito ay high-level conspiracy na simulat mula pa siguro noong 2023 ay pinlano na ng administrasyon na pinamumunuan ni Pangulong BBM kasama ang dating speaker ng House of Representatives na si Congressman Martin Romualdez. Kasi pag pinagtahitan niyo lahat ng kanilang ginawa, makikita mo na talagang sa pulpula ito ay pinlano. Whether sila ang nagplano, baka merong pang foreigner na sabi nga nung gagamitin ko na yung word na Rasputin kasi uso ngayon yung Romanov, di ba? Yung Romanov, ang utak ng Romanov yung si Rasputin. So hindi ko alam kung sino ang Rasputin sa palasyo na siyang nagdidirihe ng lahat ng ito. Okay, no? okay. Kasi para bang pareho lagyan mo na lamang ng laman yung conclusion na yon, no? Kaya pinagtahitay mo yung mga nangyari, yung base dun sa video na kinuha nyo lamang sa secondary source, no? At hindi sa primary source. Parang pinagtahintahin nyo ngayon doon para palabasin na grave threat at inciting to the sedition yung bugso ng damdamin ni Vice President Inday Sara dahil nakita niya yung sobrang pang-aapi sa kanyang mga tauhan, no? So yun, and if you notice nga, pati sa Quadcom, pati si Pangulong Duterte, di ba? No, dahil takot na takot sila at siguro pati ibang bansa, no, takot na manumbalik ang isang Duterte sa Malacanang, no? So posibleng ganyan ang nangyari. Yan ang aking theory of the case, so to speak. Okay. So, ibig sabihin lamang ito, Sir Lito, marami pa kaya ang mangyayari sa ganitong kaganapan dahil ongoing na itong impeachment trial. Tatagal pa ito di ba ba, Sir Lito? Tatagal pa ito. Hindi ba dapat nga isasalang ng prosecution si Zulaika Lopez, Attorney Zulaika Lopez? Yes. Bakit tinurong kaya? At saka yung si Belinda Bello ba yun, yung House Sergeant at Arms o Deputy Sergeant at Arms. Bakit nila inurong? Yes, Kasi pag ng defense, yung mga antecedents, yung mga naunang mga salita
naintindihan kung ano ang konteksto. So ngayon, tatawagin pa nila, lalo lang matitigil yung kanilang pangyayari November 23 kung saan mga tauhan ko, kaya kung ano-ano na nasabi Vice President. Okay, binabanggit dito, sir, na talaga ang target naman talaga, bakit nagkaroon po dito replacement kay VP Sara, para hindi lang sa tanggalin sa pagka-Vice Presidente, para hindi makatakbo sa 2028, wala sa kapangyarihan kapag po siya po na-impeach. Glenn, matatandaan mo, no 2014, nagkaroon ng series of investigation sa Blue Ribbon Committee ng Senado na ang pinupuntirya ay si Vice President Jojo Binay, di ba? Tama. At kung ano-anong akusasyon ang inilatag kontra kay Vice President Jojo Binay. Siguro yung template na yon ang nais nilang na masasabi nating talagang kaalyansa, yung talagang buong pagkakatiwalaan ni BBM, yung Pangulong BBM, na pwede nilang ilaban sapagkat yung mga binabanggit na kung sino-sinong miyembro ng kabinete o yung mga miyembro ng Congress o Senado eh hindi umaangat sa single-digit preference. Minsan may 1%, may 3%, mataas na yung 5% kung meron man. No? At ngayon, napipilitan sila ngayon na makipagsama-sama, magkaroon ng parang pinananaginipan nila, pinapangarap nila ng koalisyon na kasama yung kaliwa. Kita po ninyo, Sir Dito, na mangyari sa ganitong sistema na nagaganap sa ating bansa? Well, patuloy nilang i-weaponize ang batas, weaponizing the law. O ano-ano, tingnan nyo, ginawa nila kay Senator Marcoleta. Inakusahan ng plunder na unang-una hindi naman pera ng gobyerno ang pinag-uusapan. Pangalawa, sinong abogadong tanungin mo, kung sakali man, graft lamang at hindi plunder. Pero ginawa plunder para siya makulong, para hindi bailable. Kasi matalino si Mara maisaayos ang trial sa Senado. No? Ganun pa rin. Itong si ngayon meron pa lumabas na parang iimbestigahan daw si Senator Alan Cayetano dahil doon sa SEA Games, no? 2019. And then presiding officer na ngayon si Jesus Cudero ng trial ng pangalawang Pangulo. Tapos pa, sir, sa taong bayan ito na kung parang pinaglaban mo si Pacman at saka si Mayweather, pero tinalian mo yung kamay ni Pacman sa laban sa awayan. ito pa, sir, yun doon sa mga congressman ng mga prosecutor, yung iba rin kailangan dito imbestigahan kasi may mga sangkot dito sa mga mismong katiwalian. Ano kaya ang pakiramdam na ikaw Kumikilos ang ombudsman. At ang dahilan lamang niya peke daw yung notaryo. Para naman maalala mo yung ginawa nila kay Orly Gutesa. Hindi totoo yung sinabi kasi dubious yung notaryo. Ito niya na hindi naman pagkalaki-laking distrito at hindi naman ganong karami ang tao. No? Halos lahat sa kanila nagtamo ng napakalalaking pork barrel. Tama ka, sir. Tapos tapos ito pinag-usapan 125 billion, sila billion. Precisely. At kaya Glenn, sinasabing conspiracy. Okay. Ang nangyari dito, batay sa mga napag-alaman ko sa mga, dati rin naman akong nagsilbi sa pamahalaan. At naging siguro maganda naman ang pagtra-proyekto niyan. Pero kung dami-daming ayuda, may tupad, may mali, at kampe, Ito first hill campus naman. Dati din pwede mag-park 3 minutes lang pala. Dito yata meron Alam naman natin na 3 minutes lang. 20 pesos sustainable yun. Pero ang nangyari, tayo hindi naman po tayo pumunta sa 20 pesos Truck up. Hindi nang magiging na protest ang buhat ng gusto mong pagbuto talaga bang mga konti itong si BP Sara